Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Nasa tuktok tayo ng bundok ng mga olibo at gaya ng nakikita ninyo, ito ay isang tahimik at payapang lugar. Ang pinakakamangha-manghang tanawin ng Jerusalem ay mula rito. Ngunit ayon sa mga propesiya sa Biblia, hindi mananatiling tahimik ang lugar na ito magpakailanman. Dahil dito, magsisimula ang katapusan ng panahon. Maglalakad tayo sa bundok ng mga olibo, papasok tayo sa libingan ng mga propeta at magtatapos sa lambak ng Hosafat upang subukang maunawaan kung bakit pinili ng Diyos ang lugar na ito. Kaya, kung handa na kayo, magsimula na tayo. Ngayon, sisimulan na natin ang ating pagbaba at gagawin natin ang eksaktong parehong landas na dinaanan ni Jesus sa kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Nangyari ito noong linggo, bago ang linggo ng Pasko ng pagkabuhay. Si Jesus ay narito, sa tuktok ng bundok ng mga olibo, at siya ay sumakay sa isang puting asno. At pagkatapos ay nagsimula siyang bumaba hanggang sa pumasok siya sa gintong tarangkahan na narito mismo sa ating harapan. At hindi mo magagawang tahakin ang landas na ito nang hindi naaalala ang mga salita ng propeta, gaya ng nakasulat sa Zacarias 9:9. Magalak ka ng labis, o anak na babae ng Sion, magdiwang ka, o anak na babae ng Jerusalem. Narito, ang iyong hari ay dumarating sa iyo, matuwid at tagapagligtas, mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, isang batang asno na anak ng asna. Ang paglalakad sa bundok ng mga olibo ay parang nakikita mo ang nakaraan, kasalukuyan, at pati na rin ang hinaharap ng sangkatauhan ng mga propesiya sa Biblia. At libu-libong tao ang gumagawa nito araw-araw. Ngunit, ang hindi alam ng marami ay habang ginagawa nila ang paglalakad dito, pinag-uusapan ang mga propesiya, madalas na hindi napapansin ang pasukan na ito. Ito ang pasukan ng libingan ng mga propeta. May kakaiba akong pakiramdam habang nandito ako sa lugar na ito. Talagang napakalaking pribilehiyo ang meron tayo ngayon. Ang pari na siyang tagapagbantay ng lugar na ito ay kakabukas lang para sa atin. At nandito siya ngayon, nagsisindi ng mga kandila at binubuksan ang mga ilaw dahil pagpasok natin kanina sobrang dilim talaga. Isang lugar na may humigit kumulang 2,500 taon ng kasaysayan. Isa itong kompleks ng libingan. Dito makikita natin ang 50 libingan. 3 sa mga ito ay pag-aari ng mga propetang biblikal na makikita rin natin maya-maya. Pero sa paglipas ng mga siglo at kasaysayan ng lugar na ito, higit pa sa 50 tao ang inilibing dito. Tinatayang daan-daan at marahil libu-libong tao ang inilibing sa kompleks na ito sa paglipas ng panahon. Bakit? Dahil pinili talaga ang lugar na ito dahil sa kahalagahan ng bundok ng mga olibo, ng mga propeta, pero hindi sila bilang mga tao, hindi rin ang kanilang mga buto, kundi ang kahalagahan ng kanilang sinasabi, ang salita ng Diyos. At dahil dito, lahat ng mga taong inilibing dito ay nais na maging pinakamalapit hanggat maaari sa katuparan ng mga propesiya dito sa bundok ng mga olibo. Tara, pumasok na tayo at kilalanin ang lugar.
At ang mga pader dito ay puno ng mga inskripsyon mula sa iba't ibang panahon at iba't ibang wika rin. Pero ang isa na talagang nakakuha ng aking pansin ay ito. Nakasulat ito sa Griego at ito ay hindi bababa sa 1,500 taon na. Nakasulat ito dito. Maging masaya ka, walang nabubuhay magpakailanman. Isang bagay na talagang interesante ilagay sa tabi ng iyong libingan. Hindi naman talaga nawala ang lugar na ito, palaging alam ng mga tao na umiiral ito. Gayunpaman, dahil sa sobrang dilim dito, kung wala ang mga ilaw na, sa totoo lang, bago pa lang, maraming detalye ang hindi napansin. At ilang buwan pa lang ang nakalipas, napansin ng tagapagbantay ng lugar na ito kung ano ang meron dito. Mayroong isang fresko, isang pinta mula sa panahon ng Bizantino na siyang unang panahon ng Kristiyano sa banal na lupain. Dito, may isang figura na iginuhit, ngunit ito ay labis ng nasira kaya hindi natin tiyak kung sino talaga ang iginuhit dito. Ngunit kapag tinignan sa konteksto, may isang malinaw na bagay. Na ang lugar na ito, dito mismo ay isang lugar ng pagsamba ng mga Kristiyano. Mayroong parang mesa, isang plataporma at isang espasyo na parang may arko. Maaaring orihinal, ito ay isang uri ng libingan, ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay ginawang isang Kristiyanong altar. Ito ay nagsilbing parang isang catacomb, parang isang lihim na simbahan. Ibig sabihin, ang mga unang Kristiyano sa banal na lupain ay hindi malayang makasamba dahil sa pag-uusig ng mga Romano, kaya madalas silang pumili ng mga lihim at nasa ilalim ng lupa na lugar. Kaya, dito ay naging lugar ng pagsamba ng mga Kristiyano mula pa noong unang panahon ng Kristyanismo sa banal na lupain at noong panahon mismo ng mga pag-uusig. Dahil dito, ang freskong ito ay bahagi ng altar at sa pader sa harap, makikita natin ang maraming krus na inukit sa bato. Wow! Ang kamangha-mangha ng lugar na ito. Ang sinaunang tradisyon na tinatanggap ng mga Hudyo at Kristiyano ay ang libingang ito na inukas sa bato ay pagmamay-ari ni Aheo, ang propetang binabanggit sa Biblia. Dito makikita natin ang isang lugar kung saan inilalagay ang katawan, kaya naniniwala tayo na dito inilagay si Propetang Ageo. At pagkatapos ng isang taon, may mga taong pumunta rito at kinuha ang mga buto ni Aheo mula sa lugar na ito. At inilagay ito sa isang maasefa, isang lugar kung saan iniipon ang mga buto. At ito mismo ang kinaroroonan ko ngayon. Itong lugar na ito ang dating pinaglalagyan ng mga buto. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan, hindi ako tumatapak sa mga propeta o sa mga tao, sa anumang dahilan, sa kahit anong panahon ng kasaysayan na hindi natin alam. Noong may isang tao, isang grupo ng mga tao o isang organisasyon na pumunta rito at kinuha lahat ng mga buto mula sa lugar na ito. Kaya kapag sinasabi natin na tayo ay nasa libingan ng propeta, nasa libingan nga tayo niya, pero hindi natin alam kung nasaan ang kanyang mga buto. At kung susundan natin ang arkeolohiya ng lugar na ito, makikita natin ang isang libingan sa tabi, ngunit kakaiba ang pagkakagawa nito. Wala itong malalim na bahagi, dahil ang libingang ito ay mas huli kaysa doon sa nauna. Ito ang libingan ng propetang si Malakias. Ito ang kuweba ng libingan ni Ageo at Malakias.
At may isa pang propeta na maaaring nakalibing dito na siya ang paksa natin ngayong araw. Tara na! Makikita natin dito ang isa pang libingan na kakaiba sa iba. Yung iba ay may bilog na pasukan, pero ito biglang may parisukat na pasukan. Maaaring pinapayagan na dito ang isang uri ng takip para protektahan ang libingan na ito. Pero ang palatandaan ay may nakasulat na pangalan dito. Nakasulat dito sa Hebreo ang Zachariah na ang ibig sabihin ay Zacarias. Ayon sa tradisyon, ito raw ang libingan ng propetang si Zacarias. Wala tayong kasiguraduhan na ang Zacarias na ito ay siya ring propetang kilala natin hanggang ngayon. Pero kahit hindi man ito ang kanyang libingan, ang mga salita ni Zacarias ay nanatili hanggang sa ating panahon. At ang ilan sa kanyang mga propesiya ay natupad na, habang ang iba naman ay hindi pa natutupad. Kaya, lumabas tayo mula sa libingan ng mga propeta upang mas kilalanin pa ang kanilang mga salita at ang kaugnayan nito sa bundok ng mga olibo. Dito, makikita pa natin ang mas maraming libingan. Ang buong kanlurang bahagi ng bundok ng mga olibo ay isang malaking sementeryong Hudyo na may 3,000 taon na ang tanda. Hindi lang dito ang libingan ng mga propeta, makikita rin natin dito ang daan-daang libong mga libingan. Ang mga matatanda ay nasa ibabang bahagi ng lambak. Halimbawa, ang libingan ng anak na babae ng paraon, isang libingan na 3,000 taon na ang edad na inukit sa bato para sa anak na babae ng paraon, na isa sa mga asawa ni Haring Solomon. Pero bakit nila ginawang isang malaking sementeryo ang isang napakagandang lugar, isang napakagandang tanawin? Hindi ba mas may saysay na gawing tirahan ito? Bakit 3,000 taon ng sementeryo ang lugar na ito? Maraming dahilan. May isang simpleng praktikal na dahilan. Kailangang ilibing ang mga Hudyo sa labas ng mga pader ng lungsod. At dito, malinaw nating nakikita ang mga pader ng lungsod. Kaya, dito ay isang lugar na pinapayagan ang paglilibing. Pero hindi lang basta pinapayagan, gusto talaga ng mga tao na dito sila mailibing. Sa bundok ng mga olibo, sa pagitan ng bundok ng mga olibo, lambak ng Cedrao, at ng mga pader ng lungsod. Pangunahing dahil sa mga propesiya sa Biblia. Narito, dumarating ang araw ng Panginoon kung kailan ang iyong mga samsam ay ipamamahagi sa loob mo, O Jerusalem, dahil titipunin ko ang lahat ng mga bansa para sa labanan laban sa Jerusalem. Sa araw na iyon, ang kanyang mga paa ay tatapak sa bundok ng mga olibo na nasa tapat ng Jerusalem sa silangan. Ang bundok ng mga olibo ay mahahati mula silangan hanggang kanluran na magbubuo ng isang malaking lambak. Ang kalahati ng bundok ay lilipat pahilaga at ang kabilang kalahati ay patimog. Kayo ay tatakas sa aking lambak sa pagitan ng mga bundok dahil ang lambak na ito ay aabot hanggang Azal. O kayo ay tatakas, tulad ng pagtakas ninyo noong lindol sa panahon ni Uzias, hari ng Huda. Pagkatapos ay darating ang Panginoon, ang aking Diyos, at lahat ng mga banal ay sasama sa Kanya. Sa araw na iyon, walang magiging liwanag, kundi lamig at yelo. Ito ay magiging isang natatanging araw, isang araw na kilala ng Panginoon. Sa araw na iyon, iisa lamang ang Panginoon at iisa lamang ang kanyang pangalan. Ang mga taong inilibing dito ay itinuturing ang lugar na ito bilang isang uri ng espesyal na pwesto para sa katapusan ng panahon.
Gusto nilang sila ang maunang makasaksi sa mga dakilang pangyayaring ito dito. Ang paghahati ng bundok ng mga olibo, ang mga patay na lumalabas mula sa kanilang mga libingan. Lahat ng ito ay ayon sa pagkakalarawan sa Biblia. At ilang metro lang mula rito, dito sa ibaba, matatagpuan ang isang lambak. Ang lambak na ito ay tinatawag sa iba't ibang pangalan, tulad ng lambak ng mga hari, lambak ng Cedron. Pero ang pangunahing pangalan na konektado sa katapusan ng panahon ay ang lambak ng Josaphat. Tara, alamin natin ngayon ang lugar ng paghuhukom ng mga bansa. Ito ang lambak ng Josaphat o gaya ng tawag natin sa Hebreo, Yoshaphat, na ang ibig sabihin ay hahatulan ng Diyos. Ang pangalang ito ay talagang konektado sa propesiya ni Joel 3. At habang naglalakad tayo dito, gusto kong basahin natin ito, taludtod kada taludtod. Oo, sa mga araw na iyon at sa panahong iyon, kapag ibinalik ko ang kapalaran ng Juda at ng Jerusalem, titipunin ko ang lahat ng mga bansa at dadalhin ko sila sa lambak ni Josaphat. Ali, hahatulan ko sila dahil sa aking mana, ang Israel, ang aking bayan, sapagkat pinangalat nila ang aking bayan sa mga bansa at hinati-hati ang aking lupain sa kanilang mga sarili. Sinasabi ni Joel na ang lahat ng mga bansa sa mundo ay tatawagin sa lambak ng Josaphat. Ngunit sa mga sumusunod na talata, binigyang diin niya ang 3 lugar, Tiro, Sidon at ang Filistia. Ang Tiro at Sidon ay ang tinatawag nating Lebanon sa kasalukuyan. At ang Filistia ay ang rehiyon ng mga Filisteo kung saan matatagpuan ngayon ang Gaza Strip. Ano ba ang laban ninyo sa akin, Tiro, Sidon at lahat ng rehiyon ng Filistia? Gumaganti ba kayo sa akin dahil sa isang bagay na ginawa ko sa inyo? Kung gusto ninyong gumanti sa akin ng mabilis at madalian, agad din akong gaganti sa inyo sa mga ginawa ninyo. Magbangon kayo, mga bansa, at magtungo sa lambak ng Josaphat, dahil doon ako uupo upang hatulan ang lahat ng mga bansang nakapaligid. Mga kaibigan, tingnan ninyo kung ano ang lumalabas sa bibig ng propeta. Uupo ang Diyos sa lambak ng Josaphat upang hatulan ang mga bansa. At dahil dito, kilala rin ang lambak na ito o palayaw nito bilang lambak ng paghatol sa mga bansa. Mga karamihan sa lambak ng kapasyahan, sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na sa lambak ng kapasyahan. Ang araw at buwan ay magdidilim at ang mga bituin ay hindi na magniningning. Kapag binabasa natin ang Biblia, kapag naririnig natin ang mga talatang ito, kailangan nating tandaan at unawain na ito ay tumutukoy sa mga totoong lugar, sa mga pisikal na lugar. Ngayon ay naglalakad tayo sa lambak ng Josaphat, kung saan napakaraming bagay ang mangyayari. Walang nangyayari ng biglaan, walang aksidente o tsamba. Kapag nandito tayo, bawat bagay sa paligid natin, bawat talata sa Biblia dito ay magkakaugnay. Halimbawa, ang nakikita natin dito, sa likod natin ngayon ay ang tanyag na haligi ni Absalom. Kasunod nito, makikita rin natin dito ang maraming libingang libo-libo na ang taon, kabilang na ang sa mga pari ng templo ng Jerusalem. Lahat ay magkakaugnay. Narito sa gitna ang lambak ng Josaphat. Sa isang banda, makikita natin ang bundok ng mga olibo kung saan pumasok si Jesus ng matagumpay sa Zacarias 9, at pati na rin Zacarias 14. Samantala, makikita natin sa lumang lungsod ng Jerusalem ang templo. At pati na rin ang ginintuang tarangkahan na narito sa aking tabi na sa ngayon ay nakasara. Ngunit sinasabi rin ng mga propesiya ang tungkol sa muling pagbubukas nito sa hinaharap. At dito, sa gitna nila ang paghuhukom sa mga bansa.
Nandito na tayo ngayon sa tabi ng monumento ni Zacarias. Aling Zacarias ba ito? Malamang hindi si Zacarias na propeta. Nakita na natin ang malamang na libingan niya, mas mataas pa roon sa bundok. Hindi rin tayo sigurado na si Zacarias nga ito. May ilang tao na iniuugnay ang lugar na ito, ang monumentong ito, kay Zacarias, ang ama ni Juan Bautista. Pero isa lang itong teorya. Ang alam talaga natin ay isa itong monumento sa tabi ng libingan ng isang taong nabuhay dito noong panahon ni Jesus. Kapag pinag-uusapan natin ang katapusan ng panahon, ang pumapasok sa isip ng karamihan ay ang labanan mula sa lambak ng Armageddon na iminungkahi. Isa pa itong totoong pisikal na lugar dito sa banal na lupain. Megiddo, ang biblikal na lungsod ng Armageddon ay natagpuan at ang lambak sa paligid nito ay nananatiling walang laman hanggang sa kasalukuyan. Ngunit kapag binasa natin ng mas malalim ang Biblia, nauunawaan natin na ang katapusan ng panahon ay hindi isang kaganapan lamang, kundi isang serye ng magkakaugnay na mga pangyayari, iba't ibang mga yugto. At kung babasahin natin ang Biblia, mauunawaan natin na ang kwento ng lambak ng Josaphat ng paghuhukom sa mga bansa ay malamang na nauna sa mga kaganapan sa lambak ng Armageddon. Kaya dito ay isang mas naunang hintuan kaysa doon. Hindi ko masasabi sa inyo kung kailan mangyayari ang lahat ng ito, eksaktong pagkakasunod-sunod at mga detalye nito. Pero ang maaari nating gawin ay magbase sa pinakamahalagang teksto na meron tayo, ang Biblia. At iyan mismo ang gusto kong gawin kasama kayo ngayong araw. Maglakad sa parehong lambak na ito at pakinggan ang parehong mga salitang sinabi ng mga propeta ni Zacarias tungkol sa bundok ng mga olibo at ni Joel dito sa lambak ng Josaphat. Kaya, kahit na hindi pa natin lubos na nauunawaan ang lahat ng mga komplikasyong ito, narito tayo ngayon sa isang tahimik na lugar na para sa mga hindi nakakakilala sa kasaysayang biblikal, maaring hindi mapansin. Ang dami talagang magagandang bagay dito sa paligid natin, pati na rin ang gintong simboryo na makikita mo mula rito. Pero para sa mga nagbabasa ng Biblia ng mas malalim, nauunawaan nila na ang lambak na ito na tila napakasimple at ngayon ay napakatahimik. Magkakaroon dito ng isang malaking paghuhukom, at dito marahil magsisimula ang katapusan ng panahon. Sana ay nagustuhan ninyo ang mas makilala pa ang kakaibang kasaysayan na mayroon sa lugar na ito. Kung nagustuhan ninyo, mag-like at magkita tayo sa susunod na linggo.